Magandang araw sa lahat ng mga kapis wifi natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. So sa video natin today guys, magko-configure lang tayo ng 1 phone GPON na OLT from Tenda. Super dali lang nito guys, kaya siguraduhin yung tapusin yung ating video kung gusto nyo pong malaman kung paano to siya i-set up. Again, ito yung pinakamurang 1 phone GPON na OLT ngayon sa market. So kung interested po kayo, meron po tayong mga link dyan sa baba ng ating video description. Pwede nyo pong i-check. So, proceed na agad tayo guys sa ating configuration. Assuming na open nyo na po yung inyong Tenda. Tingnan nyo lang po yung sticker dyan na nakadikit kung paano siya i-open. Pati yung kanyang default password. Then, ganyan na po yung magiging itsura niya. Silipin lang natin yung kanyang mga options. Unahin natin sa system. So, ganyan lang naman yung makikita natin. Importante dito is itong device temp, para ma-monitor natin kung masyado na ba siyang mainit. Then, punta naman tayo dito sa OLT configuration. So, dito lahat ng configuration ng OLT na to na take place. Ayan siya, oh. Halos same lang naman sa ibang OLT. Check pala natin yung module natin kung ilan yung dB niya. So, yun. Meron tayong module na 7 dBm. Positive yan, guys, ha. Positive 7 dBm. At removable tong module na to. In case gusto kang mag-upgrade from 7, gusto mo 8, 9, or 10, so pwede. Palitan mo lang. Hindi ko lang sure guys kung compatible yung mga ibang brand dito sa Tenda. Pero yung ibang OLT kasi, tinatanggap naman nila yung ibang brand. Then, punta naman tayo dito sa ONT management. So, dito makikita natin yung status lang naman ng mga ONU or modem na kinakabit natin sa clients. Template configuration. So, wag na natin tong galawin siguro. Hayaan lang natin to sa default values niya. Then, MAC management. Ganun din guys. Wag natin tong pakialaman kung first time mo pa lang mag-OLT. Then, maintenance. So, dito, pwede nating palitan or magdagdag ng user. Siyempre, dapat palitan talaga natin yung default password para sigurado. Then, device upgrade, reboot, system restore, then alarm management. Wala naman, parang logs. Yun. Okay? So, balik tayo sa home. Then, yun nga. I-config na natin yung ating Tenda. Madali lang. Punta lang tayo dito sa easy to use na wizard niya. So, meron lang tayo ditong 4 steps na kailangan gawin. First step, yung OLT management. So, dito, pwede nyo na po itong laktawan. Kung gusto nyo yung default IP lang niya yung gagamitin. Pero kung gusto mo ng ibang IP, sarili mong IP, or meron kang management IP, so pwede mo itong baguhin. Baguhin mo lang itong bilan, tsaka yung mga IP niya dito. Then, after nyan, next lang. Dito yung pinaka-importante, dito ka na maglalagay ng iyong mga bilan. I highly suggest guys na once nag-OLT na kayo, dapat nakabilan talaga yung inyong services. PPPoE, hotspot man yan, IPoE, or kung ano-ano mga services. Sir, what if isa lang naman yung services ko, PPPoE lang? Kahit na guys, ibilan mo pa rin yan kahit isang services lang. Kasi bakit? In the future, kung gusto mong mag-add at sure ako na mag-a-add ka talaga, hindi ka na mahihirapan. Bilan na lang yung i-add mo. Hindi ka na mag-change configuration pa. So kung makikita nyo dito, meron na tayong mga nilagay. So ito yung current na ginagamit ko dito. Except dito sa PPPoE, delete natin to. Hindi to kasama. Yan. So yung tatlo lang na yan, 12, 10, at saka 13. So paano ba i-add yan? Or paano ba ilagay yan? So dito lang, sa add button. Yan. Then service type, data. Then service name, so ikaw nang bahala dyan. Kahit anong pwede mong ilagay naman dito. PPPoE yung ilalagay ko, example. Then, dito na, yung bilan. For example, yung bilan ko sa PPPoE is 100. Start bilan. Then, end bilan naman, same pa rin, 100. Okay, din yung uplink interface naman. So, dito, pipili ka lang dito kung ano yung interface na facing doon sa yung AC. So, for example, from your Microtech, port 5 yung iyong PPPoE interface. So, from port 5 ni Microtech, connected siya sa yung GE5 kay Tenda. So, yun yung i-select mo. Then, tag and tag. Siyempre guys, pag bilan, usually, tag talaga siya. Yan. Then, apply lang. Yun, ganun lang kadali. Then, kung meron kang multiple window, centralized window, so, i-add mo lang din dito yung mga corresponding bilan nila. Then, after nyan, assuming isa lang yung services mo, PPoE lang, next lang. So, dito sa template configuration, wala na tayong gagalawin dito, guys. Sa ibang OLT, mayroon ka pang gagalawin dito or mag-a-add ka talaga manually. Then, dito sa step 4 natin, which is yung preview, i-review mo lang dito, guys. Yung iyong mga naging setup, especially yung iyong
mga bilan kung tama ba. Then, kung okay na lahat, pindutin mo lang yung finish. Ganun lang siya kadali, guys. Then, ngayon naman, try natin kung makakapag-remote tayo ng mga ONU or modem ni client sa ganung configuration lang. Pero bago tayo mag-proceed, quick announcement lang guys. Meron pala tayong niluluto na mini Microtech online courses. Intended po ito dun sa mga beginner or interesadong matutunan yung Microtech. So, in-demand video po siya guys. Pre-recorded. Hindi po siya Zoom type na training. Interested po kayo, meron tayong link dyan sa baba. Pwede na po kayong mag-sign up para meron po kayong early access, then discount na din once available na yung course. Okay? At yun nga, itry nating mag-remote ng modem guys or ONU. Balikan natin dito sa ONT management natin, then authorized list. Dito natin makikita yung mga connected ONU. Query lang. Yan. So meron tayong 4 na connected. Ang tanong ngayon is, mariremote ba yan? Wala naman tayong halos ginawa na configuration. Nag-add lang tayo ng bilan. So, ang gamit kong access concentrator dito sa bahay is, yun nga, si Ruji. Punta tayo dito sa clients. Meron tayong 4 na clients. Itong mga 13 na subnet, mga clients to. IPOA pala to guys ha. Try natin itong si Marciano. Yung IP niya is 172.16.13.2. Tingnan natin kung ma-remote. Copy lang natin yung IP niya. Yan. Then, paste. Iba yung IP ko guys ha. Baka sabihin nyo same IP kami. Kaya nare-remote ko. Check natin para sure. IP config. Ayun. So yung IP ko is 172.10.5. Yung kanila naman is 172.16.13.2. So iba kami ng subnet. Okay? Enter. Ayun. So nare-remote natin. Di ba? Try nating pasukin mismo yung kanyang modem. Ayun. So, napaka-importante yung remote access guys no, sa mga ONU ng client. Kasi darating yung time na magre-reklamo yung mga yan. Mahina yung wifi. So, pwede mong i-troubleshoot agad through checking sa kanilang ONU. Baka marami lang nakakonect, need lang i-reboot, need lang i-change yung password, yung mga ganon. Kunin natin itong serial number. Kunin lang natin itong last 5 digit. AB69F. Then, punta tayo dito sa ating Tenda Jipon OLT. Then, hanapin natin yung AB69F. AB69F. Ay, ito. AB69F. Online, no? And also, check din natin yung rating. At check din natin yan dito sa Tenda. Dito pa rin sa ONT Management. Then, ONT Optical Module. Ayan. Hanapin ulit natin si AB69F. Asan ba siya dito? Ito. AB69F. Yung reading niya is negative 21.13. So, balik tayo dito sa kanyang modem. Ayan, modem. Then, network information. And then, link information. So, ayun guys, optical module input. Negative 21 din. Diba? Tagos kahit remote. Sa ganong simpleng configuration lang. And then, yun nga, ang setup natin dito sa bahay is IPOA or DHCP. So, tingnan natin sa IPv4 connection. So, yun o. So, DHCP. Yung IP niya is 172.13.2. Ito nga yun o. Oh, diba? Yun. Then, status, connected, syempre. Isa pala ito guys sa upcoming mini course na gagawin natin. Yung IPOA setup for small ISP. Completos Ricados yan guys from Microtech OLT to ONU. Gagawin po natin yan doon sa ating online course soon. So hanggang dito lang siguro. Kung may mga katanungan pa po kayo about Tenda, comment lang po kayo sa baba. At yun nga, kung interested po kayong itry siya, siya po yung pinakamura sa market pagdating sa 1.G pod category. Link in the description. Thank you!